Isinalang kami ng tadhana sa mga mabibigat na daluyong ng problema. Pero sabi nga ng matatanda, kung kayo talaga ay kayo, there's no question mark with it. Save your vows on our wedding. Mr. Blake San Peret, gusto ko na mas maganda pa dyan ang sasabihin mo sa akin sa harap ng altar. Nasa kwarto kami ngayon at sinusuklay ang anak ko sa harap ng makeup table ko. She's like an angel with her very cute dress. Tila ang ulo nito ay pinapalumutian ng mga paru-paro na ipit. Mama, maganda po ba ako? Tanong ng anak ko. Napangiti naman ako sapagkat napaka-inosente ng pagkakasabi ng anak ko. Oo naman anak, ikaw ang pinakamaganda na batang babae na nakilala ko. You like a princess tonight. Anya ko habang nakangiti. Mama, natatakot po ako. Baka po mapahiya si Papa, si Lolo at Lola, at sila Tito at Tita. Kasi po bulag lang po ako. Ganito lang po ako. Pwede po bang wag na po akong pumunta, Mama? Please po, ani ng anak ko. Anak, bakit ka ganyan na magsalita? At kung mag-isip, parang matanda ka. Hindi ka kailanman kulang sa amin. Isa kang biyaya na ipinagpapasalamat namin, anak. Mahal ka namin at huwag mong iisipin na yan na isa ka lang bulag. Anak, isa kang kayamanan para kay Mama at Papa, Lolo at Lola, kina Tito at Tita, at sa kuya mo, anak. Ha? Lagi mong tatandaan yan. Ani ko. Humihikbi ng ngumiti ang prinsesa namin. Sa huli ay napapayag namin ang anak namin na lumabas na sa silid. We are on the mansion at sa malawak na landscape garden gaganapin ang party kung saan dadalo ang kilalang bigatin mga tao, mga kilalang business tycoons, politicians, investors, competitor and entertainers in the industry. Ganun kalaki ang mangyayaring pagdiriwang ngayon. Agad kaming inassist ng araw ng asawa ko at kasama ng anak namin na si Blaze na nakaayos na rin. Blaze wear his black suit and pants with a perfectly combed hair at may rosas pa na hawak na ibinibigay sa kapatid niya. Ang cute talaga nila. Habang ang asawa ko ay gwapong-gwapo sa kanyang suot na itim na suit at may halong pula sa gilid, habang ako ay puti at asul na gown naman ang aking suot. Natila sa maikling panahon ay na-prepare ang ganito kalaking pagdaraos. My wife is too perfect tonight. Ani ng asawa ko sabay kuha sa aking kamay at hinalikan ito na parang siyang prinsipe. Magsisinungaling ba ako kung sasabihin ko na hindi ako kinikilig? Dahil kinilig talaga ako ng sobra. You are handsome as well as my love. At saka na kami iginaya sa aming lamesa. Hindi nga nagtagal at sinimulan na ang pagdaraos. Si Mama naman ang nasa entablado at hawak ang microphone para magsalita. Good evening, ladies and gentlemen. This night, we want to actually congratulate and be thankful for the reuniting of my lost daughter-in-law and granddaughter. This night is the night that I want to officially show the world my granddaughter. Halika rito, Iha. Iginaya namin si Blaze sa stage at nagkaroon ng masigabong palakpakan. Naging maayos naman ang buong selebrasyon. Naging busy si Blake sa pakikipag-usap sa mga investor at iba pang businessman sa oras na yun. Ang lolo at lola naman ang siyang bahala sa mga apo nila. They really loved their grandchild. Dumating din si Marcel at ang asawa niyang si Pin. Nagkwentuhan din kami ng ilang saglit bago ko sila iniwan. Bigla kasing nawala sa paningin ko si Blake. Medyo kinabahan ako nang hindi ko alam o hindi ko mawari. Kaya naman naisipan ko na pumunta sa isang maze garden. Iwan ko lang kung ako lang ito, ha? Iba talaga ang kutob ng isang babae kapag kinutuba na. At hindi nga ako nagkamali nang makita ko ang isang higad na babae, ang anak ng mayor ng lugar namin na kung makalingkis sa asawa ko at ngayon ay hinahalikan pa niya ang asawa ko. Girl, kung alam nyo lang kung gaano kasakit yun sa dibdib, para akong sinuntok sa galit at selos sa puso. Nanatili na ako nakalmado at tinitingnan ko lang ang sitwasyon. What the fuck, Wendy? Galit na sabi ng asawa ko habang pinupunasan ang labi niya. Hindi pa nila ako napapansin na nanonood sa kanila.
Wendy pala ang pangalan ng higad na ito. Anak ng Blake, I love you since then. Blake, handa akong maging sidekick. Side job mo. Just spare me sometime. Handa akong magpakatanga. Mahal ko ang asawa ko at wala sa isip ko na ipagpalit siya sa isang tulad mo. Sana kung wala kang respeto sa sarili mo, Wendy, respect my marriage to my wife. Annie Blake, that's my husband. You people, ang kaso lang, ang higad ay akmang hahalikan ulit ang asawa ko. Ako naman ang lumapit. Isa pa, bruha ka. Pupunitin ko yung labi mo at ipapakain ko sa aso. Subukan mo lang. Pagsuko, Alisa Magkalas Pirer. Nagpasuyo muna ako ng bonggang-bongga kay Blake. Sabihin nyo na lang kung kailan pa ako nasa edad na ay naging pabebe pa ako. Natutuwa naman ako kay Blake. He is so loyal in nature. Hindi ko naman hihintayin na ma-down ang asawa ko. Medyo ipaprank ko lang siya ng konti. Yun ang bala ko. Mahal, alam mo naman na ikaw lang, hindi ba? Ikaw lang yung mamahalin ko. You know that girl is just trying to lure me into that. Pero sa'yo lang ako. Hindi na ako titingin sa iba, no? Nag-toothbrush na ako, mahal, oh. Wala nang bakas ng babae na yun sa akin. Anya ni Blake sa akin. Na nagmamakaawa. Nasa kwarto na kami. Hiwalay na sa kwarto ng magkuya. Kaya naman, feel free na magdrama at magmakaawa ang asawa ko. Medyo bumibigay na nga ang aking puso. I can't really hold my emotion kapag si Blake Sanperer na ang usapan. I can resist his charm. That puppy face look is to die for. Parang lagi akong yung masama sa amin. Yes, parang ako yung laging masama sa amin. Doon ka na lang kay Wendy. Di ba ikaw ang Peter Pan ng buhay niya? Baka gusto niyong magsama sa Netherlands. O kaya Neverland. Hindi ako magagalit. Ipagbabalot pa kita ng gamit. Saad ko sa kanya na kunyari ay galit. Alam mo ba yung parang nalugmok siya sa kawalan? Yung mukha niya ngayon, he looks defeated. Bagsak ang balikat niya at tila nakalabi pa ito. Lumayo ito sa akin. Nasa kama na kasi ako. At katatapos ko pa lang na maligo habang siya naman ay half naked na. At kita ang mala-adonis nitong katawan. Mukhang kinukuha niya ang cellphone niya at akmang may tatawagan. Mula sa maamo at malatupa o tuta na inaaway ay nawala na ito sa mood at saka kunot ang noo niyang nag-call sa hindi ko alam na tao. Hello Fred, I want you to listen to me very well. I want Mayor Allegro and his business to go down. Gusto ko na bukas din ay babagsak ang business niya at mawala siya sa posisyon niya. Nang sinabi niya yun, ay tuluyan akong naalarma. Nilapitan ko siya at inagaw ang phone. Hello, wag mo nang intindihin ang boss mo ha. Wala lang siya sa mood. Sige na at good night. Binaba ko na ang tawag at tinitingnan ako ng asawa ko na kunot ang noo. My God, Blake, hindi ka na ba mabiro? Anya ko sa kanya. He still looks serious as hell. Hindi kita ginagawang biro, Alisa. I am so serious to you that I can't take you lightly. Seryoso ako sa iyo, Alisa. Ayaw kong iparamdam na mababa lang ang pagtingin at pagmamahal ko sa iyo. Mahal kita na natatakot ako na baka magising ka sa isang araw na hindi na ako ang mahal mo. Ayaw kong bigyan ka ng rason para iwan ako. Kasi hindi ko na ulit kakayanin yun, Alisa. Anya habang nakayakap sa akin. Hindi ko na malaya na nakayakap na pala siya sa akin. Pakiramdam ko ay safe na safe ako. Pakiramdam ko ay mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal kita, Blake. At alam mo yun, simula at sa pool pa lang, bakit ko naman pakakawalan yung tao na akala ko ay hanggang sulyap ko lang. Ang lalaki na akala ko ay suntok sa buwan bago ako mahalin. Ang lalaki na hindi nawala sa isipan ko. Blake, you are the reason for my life, forever. Nagtagpo na nga ang mga labi namin, kapwa pagod ang aming katawan. Ngunit ang isa't isa rin ang pinagkukuhanan namin ng lakas, with our lips dancing with passion and our hands touching each other. Dama ko ang kakaibang kiliti at init sa aking katawan. It felt like it is the first time. His touch makes me feel like a woman.
His kiss makes me a whole new Alisa. I was and I will forever remain madly in love with this guy. To my first crush, first heartbreak, my husband, and my eternity. Tila nahanap ko naman ang rason kung bakit kailangan kong bumangon. Sa kada umaga, nakapiling sila ng mga anak namin. Since the day that I felt we build a family, tila yun na lang ang magiging rason ko, yun na lang talaga. With a fiery passion on his kisses, his lustful intensity, and his gentle touch makes me go straight into heaven. At nauwi nga kami sa magdamagan na pagpapalitan ng pagmamahal, ang init ng katawan at nagbabagang damdamin. Morning, I was awakened late. I am so sore down there. Hindi ko mawari kung bakit hindi ko ako masanay-sanay sa laki ni Blake. He is huge and very thick that every time that we do that, it felt like always a first time. He can be gentle and very rough, depende sa bawat atake ng aming pagniniig. He is my very best experience. At sa pag-iisip ko ng ganong bagay, sa kasagsagan ng bagong umaga, I felt very embarrassed for being so naughty again. Get a grip, Alisa. Stop thinking so loud early in the morning. Nakabihis na rin ako, panigurado, at habang tulog ako kanina, ay binibihisan ako ni Blake habang tulog ako. Nilinisan na rin niya ako dahil hindi na ako nanlalagkit sa kanyang, alam nyo na, sa katas niya. Alisa, maghunos dili ka, hindi ka ganyan. I was surprised nang bumukas ang pinto at nandoon ang asawa ko, kasama ang dalawa naming anak. He holds a tray na mayroong breakfast. Walang palya ang breakfast in bed namin. My husband is so sweet and genuinely kind. Paano ba namang hindi ka gaganahan na hindi gumising ng isang araw ng ganito? Breakfast in bed, mahal. Sorry if I overdid that again. Kain na tayo and drink this painkiller. I love you and thank you for the last night. Ani ng asawa ko. Taka naman ang nagtanong ang panganay namin. Ano pong ginawa niyo kagabi, Papa? Tanong ni Blaze. It is an adult stuff, anak. Someday ay malalaman mo rin yun. Saad ko sa anak ko. Sa anak namin, I am not embarrassed to talk about this stuff, pero napakabata pa ng anak ko. Maybe after a year, if he become curious, we should talk about it. Sex is still a taboo topic in the Philippines due to some reason. Maybe religion is one of them. It felt like talking about sex is condemning God. People here are so hypocrite. Alam naman natin that sex is now of the needs of human. It is a physical needs at kailangan natin ito sa buhay. But the younger Filipino do not educated because sex is a taboo topic, creates huge and worse things. Dahil sa hindi ganong natutunan ang sex education sa Pilipinas, mas lalong lumalala ang population rate, early pregnancy that leads to poverty, and other worse thing na nagkaka-apekto sa ekonomiya. That is just my own insight about that issue. 1 week after that ay nagkaroon naman kami ng bakasyon. All of a sudden sa probinsya nila Blake. Yes, they also own a hacienda. I cannot imagine how rich they are. Owning companies, lands, and other great property make them so strong. Nasa biyahe kami na magsabi ang mga anak namin na nagugutom sila. So I served them a ready-to-eat bento. Bago kami umalis ay nagluto ako ng kakainin namin. Ang sarap, Mama. The best po talagang luto nyo. Sabi ng bunso namin na ikinangiti ko naman. I take my handkerchief from my pocket para punasan ang dumi sa gilid ng labi ng anak namin. Nambulan naman po ang prinsesa namin. Sige at kain ka ng kain, anak, ha, na magkaroon ka naman ng laman, anak. Ani ko na hindi mapigilan, hindi matawa. Totoo po yun, Mama. The best po itong chicken curry niyo at saka po itong sushi. Saad ng pangalan namin na maganang kumakain. Hay, kain na kayo ng kain, anak. Sige, hito ang water at baka mabulunan na kayo. Binalingan ko naman ang asawa ko na nakatingin sa iPad niya. He is busy dealing with his work recently. May mga expansion kasi sila sa business industry. Mahal, busy ka ba? Tanong ko sa asawa ko. Sandali na lang at mahal. Sorry ha, medyo stress lang ako. Aw, nakakaawa naman ang asawa ko at mukhang pagod na naman. Ano ka ba, mahal? Huwag mong pansinin yun. Basta
take a rest din, saad ko. Hipik a kiss at saka na bumalik sa trabaho niya. Actually, nag-insist na ako na wag na muna ituloy ang lahat ng ito kasi nakikita ko na ilang weeks na siyang busy sa ginagawa niya. Hindi ko naman alam ang dahilan kung bakit. Hirap din na magtanong. Naging maayos naman ang trip namin pero alam ko na unusually cold ang asawa ko. Minsan o madalas ay galit siya. Habang nasa bakasyon ay nag-aaway kami. Hindi ko na siya maintindihan. Gusto ko na lang naintindihan siya pero nakakapuno na. Epilogue, nakatulog kami na may samaan ng loob. Oo, hindi kami nagkabati, walang nagsorry at patuloy pa rin kami na nagmamatigasan. Natulog ang mga bata na hiwalay na kwarto at hiwalay rin kaming natulog ni Blake. Sobrang balat si buwes ko ngayon na minsan pakiramdam ko ay hindi na niya ako mahal. Pakiramdam ko ay hindi na ako importante sa kanya. Minsan pakiramdam ko ay nanlalamig na ito sa pagsasama namin. Kaya magdamag akong umiyak. Sobrang bigat kasi sa puso ko. Ang hirap isipin na nawawala na yung pagmamahal niya sa akin. Akala ko ba hanggang sa huli kami? Pero bakit naman ganito? Ang bilis magbago ng puso niya. Ang bilis mawala ng nararamdaman niya. Akala ko ba ay ako lang? Bakit? Magdamag akong umiiyak lahat ng sakit at bigat na nadarama ko. It feels like someone pushed my button and left me numb until I have nothing at all. Parang naubos ng lakas ko. Kung kailan akala ko okay ng lahat, bakit naman ganito? Akala ko ba strong kami? Akala ko ba ayos kami? Akala ko ba okay ng lahat? At saka pa magiging ganito? Hay, puro akala ko. Hindi ko na malayan na nakadalawang tissue na ako sa kakaiyak ko. Kung galit ako, ay mas umaakto pa siya na mas galit sa akin. Hindi na niya ako sinusuyo. Parang wala na lang ako sa kanya. Gusto ko siyang sumbatan dahil siya ang pinili ko. Kahit na noon pa man, hindi ko siya sinukuan. Kahit ang sakit-sakit na, I have been patiently waiting for him. But all he do is pay me with painful treatment. Sa sobrang sakit ng pag-iyak ko, ay pakiramdam ko ay naiiyak ko na lahat. Iniyak ko na yung para sa bukas at sa mga susunod pang mga taon. Kung pagsubok lang ito ay sana lang ay matapos na ito. Ang kaso pagkagising ko ay walang bumungad sa akin na anak ko. Ni ang asawa ko kung hindi isang letra na nagpagimbal sa akin. Sorry Alisa. Literal akong nanlamig sa oras na yun. Mura ako ng mura sa isip ko at napabangon ako sa higaan ko. Kahit na mukha akong zombie, wala ang anak at asawa ko. Sa bahay, I am doing scandal here in the villa pero walang pumapansin sa akin. I am messaging Blake but he blocked me. Kung hindi niya na ako mahal, kung hindi na kami okay, sana naman wag niyang idamay ang anak namin. Hindi ako makakapayag. Akmang alis na ako ng bahay nang sasakay ng kotse na may isang lalaki ang tumakip sa ilong ko at nakatulog na ako. Nagising na lang ako na hapon na pala para akong nasa gubat sa likod ng hacienda. I am laying on the ground, full of dried leaves and flowers when I heard a piano. I was like lost in paradise. Para akong nasa isang paraiso. Mas maganda ng higit sa napapanood kong kasal ni Bella at Edward sa Twilight in a Forest. Nakasuot ako ng napakagandang gown para akong binihisan na pangkasal, para akong nasa isang biglang momentum ni hindi ako makapag-adjust para isipin kung ano nga ba ang nangyayari. Hindi ko alam kung paano nila na-prepare sa maikling panahon ang lahat ng ito. Ang kanilang lungkot sa sakit at galit na halo-halong naglalaro sa puso ko ay napalitan ito ng tuwa. Hindi may paliwanag na kasiyahan at pagkagalak. Akala ko sa telenovela ko lang ito napapanood. Pero makikita ko ang ganitong pakulo dito sa mismong na hindi ko alam na pilinano pala ng asawa ko. Yung gigising ka na lang na para bang ikakasal. Ha, ikakasal nga ba?
So all this time, planado ang lahat, ang pagiging cold ni Blake, at ang pinagkakaabalahan niya ay itong forest wedding namin. Damn you, Blake. Akala ko hindi na niya ako mahal. Akala ko, shit, gusto kong mag-guilty dahil naging mababaw ang tingin ko sa mahal ko. The Song of 1,000 Years played. Tila sa gitna ng gubat na ito ay may isang Tudor na binuksan ng dalawang lalaki na kilala ko, Crayon and Deon, ang mga kapatid ni Blake. Yes, I am marrying now, Blake. Hindi ko alam kung ano pero lahat ay ng pag-aaway namin ay pakulo lang. Yung aawayin ka para pakasalan. Sometimes my husband has a weird sense of surprise, but that's one of the thing that I like him. He is unpredictable. He is my husband. Nanginginig pa akong naglakad sa red carpet. Tila nakaupo ang mga tao sa bawat sulok. Nais na saksihan ang pag-iisang dibdib namin ni Blake. Iyak ako ng iyak na hindi ko alam kung anong itsura ko ngayon. Ang alam ko lang ay nagsimula na akong magmarcha. Nasa dulo si Lolo kasama ang groom na may kasalanan pa sa akin. Blake is near the end of our pain. He is waiting for me. He is crying because of happiness. Same with mine. Grabe, ang sarap sa puso. This will be the third attempt of us for a happy marriage at akala ko ay hanggang sa panaginip ko na lang ito. Sa kasal namin na ito, hindi na peke, wala nang pag-iimbot, wala nang bakit, nang pagkukunwari. Bagkus ay purong pag-ibig na lang. Naglakad lang ako at akay-akay ako ni Lolo na nagsilbi ng ama sa akin. Umiiyak si Lolo dahil alam niya na nasa mabuting kamay na ako. Nandito lahat ng espesyal na tao sa buhay ko. Si Marcel na maid of honor, ang mga anak ko na ring bearer at flower girl, si Mama, ang mga relatives namin sa side ni Blake, lahat ay nandito upang saksihan ang kasal namin. Hinatid na ako ni Lolo kay Blake at saka nang umiti sa asawa ko. Blake San Ferrer, ipangako mo sa akin na hindi mo na babasagin ang puso ng apo ko. Mag-away lang kayo ngunit hindi susuko. Hindi kayo maghihiwalay. Mamahalin nyo ang isa't isa. Mahalin mo ang apo ko tulad ng ipinangako mo. Ipaglaban mo siya kung makakaya mo. Nagtitiwala ako sa iyo, Blake. Naiiyak na ako rito. Ang sweet ni Lolo. Salamat din, Pulo. Kung hindi mo ako tinulak na sa kasal namin, siguro ay hindi ako dating sa buhay na ganito kasaya. Bumaling sa akin ang asawa ko. Tara na, mahal. Kinakabahan siya. Nakangiti akong umiirap. Anong trip to, Blake? Lahat ba ay planado? Ani ko. Kamot ulo siyang natatawa. Lahat ng nasa kasal namin. Alam siguro nila marahil ang sorpresa ni Blake. Sorry na, mahal, para hindi na maudlot. Sa kaplano lahat ito ni ate. Promise ko na last na yon. Ang hirap kaya magkunwari na galit ako sa'yo. Para akong winawasak eh. You know how much I love you? Ani niya habang nakanguso. My husband is devilishly handsome and cute, proper cute. But I am still obliged to remind him na may kasalanan siya sa akin. I almost caught the priest because of his damn surprise. Malambot ang mukha ko na tumingin sa kanya. Blake, you don't have to, ani ko, but I want to, Alisa. Mahal, kahit saan ka at kahit ilang beses pa ay nais kitang pakasalan. Ikaw na ang panghabang buhay ko. Hindi ko maiwasan na hindi kiligin. Mukhang naiinip na yung pari at tumitikim ito kunwari. Ikakasal muna kayo bago ang bawo ng mga iho at iha. The priest said with a smile. I and my husband cannot stop chuckling. That is kind of embarrassing. We are here to see the marriage of Mr. and Mrs. Ferrer for the second time around. Tila sinimulan namin muli ang pag-iisang dibdib. Nagbigayan ng mga singsing habang umiyak ng labis na saya. Blake, habang buhay kang nakatatak sa puso ko, sa isip ko, at sa kaluluwa ko. Saksi ang Diyos at lahat ng tao na naririto kung gaano kita kamahal. At hindi na kita pakakawalan pa. Ikaw yung pangarap ko nung college pa tayo. Akala ko nga hanggang pangarap lang yun. Blake, I tried to unlove you kasi akala ko hopeless case na yung kasal natin, mahal. Ani ko na naiiyak. Hindi naman lang ako nakapaghanda ng sasabihin. Ikaw ba naman ang ikasal ng biglaan? Pero dumating yung araw na nagising na lang ako
na bumaliktad na pala ang tadhana, bilog nga ang mundo, at minahal mo na nga ako na tila nagbunga na nga yung pagtitiis ko. Worth it yung iniyak ko dahil ikaw yung isa sa best gift ni Papa God sa buhay ko. I love you and till the end, till death do us part, my Blake. Ngiti at iyak lang ang asawa ko bago isuot ang singsing sa akin. Alisa, akala ko hanggang sa huli ay kamumuhian kita. I dislike you. Our love started so wrong, pero hindi sapat na dahilan iyon upang saktan ko ang damdamin mo. Hindi ko na malaya na nag-iiba na pala ang takbo ng puso ko. Nagising na lang ako na ayaw na kitang pakawalan. Hindi ko na kayang makita kayo na umaalis kayo sa bahay ko, sa buhay ko. Kaya naman laking dago ko nang mawala ka at agawin ka sa akin ng tadhana. I thought you are gone and I thought you don't want to marry me. I tried to unlove you, Alisa, but I can't hanggang sa bumalik ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita till death do us part. Matapos ang pagpapalitan namin ng bawa ay hinarap na kami ng aming pare sa mga tao. And now, I announce you, Mr. and Mrs. Ferrer, as husband and wife. May you kiss the bride. Siya na ang nag-iisang mamahalin ko, ang lalaking nagparana sa akin ng lungkot, galit, tuwa at ligaya. Blake completed me, him, and our child, and we shared our kiss. Special chapter. The 15 years. Opo, 15 taon na ang nakakalipas mula nang ikasal kami ni Blake. We faced up and downs. We faced thirst and smile. We almost lost it but starved to battle. Naging madali ba ang mga taon para sa amin? No, walang perpektong relasyon. Nagkakaroon ito ng problema. Ganon din sa amin ni Blake. May mga pagkakataon na maiisip mong sumuko, pero kami rin ang magbibigay ng rason para humawak ng mahigpit, ang kumapit sa isa't isa dahil alam namin na masaya at healthy naman ang relasyon namin. Kapag masaya ka, sabi ng iba, hindi mo namamalayan ang agos ng oras. Napakabilis umikot ng panahon. Dati ay ang liliit lang ng mga anak ko. Ngayon ay mas higit na matangkad pa sila sa akin. 25 na ang panganay ko na si Blaze. Lumaking gwapong binata. Masyadong seryoso sa pag-aaral. Tahimik pa rin ngunit napaka-sweet. He will always be a mama's boy. Kaya nga kahit nasa edad na rin siya, ay mas pinipili nito na dito pa rin siya sa bahay. He still is single. Ang sabi kasi niya ay i-enjoy niya muna ang pagiging bachelor days niya. Hindi naman ako nagmamadaling magkaapo but hindi na rin ako bumabata. He is graduate of business and he will soon to be manage the Ferrer Group of companies. Never namin siya na pressure. I pursue him to choose whatever path he wants. Kung gusto niyang magdoktor, abogado, inhinyero, o kahit saan pa na field niya, but business really runs to his blood and we became much prouder with him. Ang bunso namin na si Bliss ay dalaga na kakaedad 19 niya lang ng November 13. She is now 13 years old. Nang operahan ito sa mata, now she is an aspiring model and fashion designer. She has been influenced by her ninang Marcel and her tita Artemis. Suportado naman ako sa pangarap ng anak ko. The cold wind of December grasped on my skin. Hindi ko maiwasan na hindi yakapin ang sarili ko habang pababa ng van. Kagagaling lang namin sa palengke. Namili kami ng mga kailangan namin. We have kasambahay. Pero naging tradisyon ko na rin ang maghanda mismo para sa aming Noche Buena. Namimiss ko rin madalas ang mga anak ko. They have their own life. Now, they have their own path. Alam ko naman na darating ang araw at kailangan na nilang mawalay sa akin. That is how the life goes on. But sadness cannot help but to engulf me. Mahal, baritoning saad ng isang boses, paglingon ko nga ay hindi ako nagkakamali. He hugged me again na tila hindi kami tumatanda. Ganun pa rin singtamis ng unang halik ang aming pagsasama.
We are both aging, pero hindi mo yun masasabi sa asawa ko. Hindi ko nga alam kung ito ba ay vampira. Dahil we are both nearly getting on our 50s, but my husband is still a hot from the day one. You are spacing out again, love. Are you tired? Ang sabi ko naman, sa'yo na hayaan mo na sina Dolores na ang maghanda sa Noche Buena natin, mahal. Hindi maiwasan na mag-alala ang asawa ko. Blake, I'm still strong. Nagkaroon lang ako ng wrinkles, pumangit ng konti pero malakas pa rin ako. Pabiro na sabi ko. Although, marami rin naman nagsasabi na tila hindi ako tumatanda. Alaga rin kasi ang balat ko. Kunot noon naman na bumaling sa akin ang asawa ko. Sinong pangit at matanda? All I can see is the young woman I love from the start, and her name is Alisa Magcalas Ferrer. Hindi pa rin nawawala ang tamis ng dila ng lalaki na to. Tila hindi mawala-wala sa labi ko ang ngiti. Tila kasing ningning ng mga mata namin ang Christmas light na dekorasyon sa aming bahay. Bumitaw na ako na yakap niya at nagpaalam na maghahanda na ako ng kakainin namin. My old man insists that our maid should deal with it, but I also insist that I want to and I need to. Hinahanap ng katawan ko ang responsibilidad bilang isang asawa at ina. Pumunta na ako sa kusina, padabog at tila childish na umaakit ang asawa ko sa taas. Mamaya ko na lang susuyuin ang asawa ko. Bumabalik na naman kasi sa pagkabata. Although he doesn't look getting old at all. He is still as handsome as day one, sabi ko nga. We both love going to gym regularly to maintain our figures. Regular exercise and healthy lifestyle is the key, kaya hindi kami mukhang nasa edad na. Kaya naman, kahit nalagpas na sa kalendaryo ang edad ay malakas pa rin naman kami sa alam nyo na. Agad na akong nagtungo sa kusina. Inihanda ang mga kasangkapan at ingredients na gagamitin ko. I am planning to cook bread rolls this morning. Magluluto ako naman ng roasted chicken and pasta mamayang tanghali at mamayang gabi naman ang iba pa. I am currently frying the bread rolls nang may yumakap sa akin. Otomatiko akong napangiti. Merry Christmas, Mama. I miss you so much po. Kayo ni Daddy. Maluha-luha na sabi ng anak ko. Ang laki na ng bunso namin. Dalagang-dalaga na. I miss you, anak. Nakauwi ka na pala. How's your trip in Italy? Kasama mo ba si Tita Artemis mo? Tanong ko habang ibinibigay ang tong na pang-ipit kay Dolores. Tumango naman ang anak ko na kinalolo at lola na po sila, Ma. We are invited tomorrow po sa house. Muli ay hinakap ko ang anak ko. Mas matangkad pa sa akin ang anak ko na si Bliss. She got her white silky skin. Her hair ay lagpas balikat na rin. She's like me when I was younger. Naalala ko na naman yung panahon na napakaraming nanliligaw or manliligaw ni Bliss. Parang mabangis na ewan ang magtatay na Blake at Blaze. They are so overprotective with our daughter and Blaze siblings. Paano magkaka-boyfriend ang anak ko kung bakod na bakod siya sa dalawa? Bakit wala akong hug? Tampong saad ng isang lalaki na boses, agad kong tiningnan kung sino. It is no other than my son Blaze, standing tall there and he looks jealous with us. Agad ko na yinakap ang panganay ko. He is 3 months away from our home since he is working a project outside the country. Hindi ka nagsabi na darating ka, anak. Anya ko habang hinahalikan ang mukha ng panganay ko. He looked annoyed with my gesture. Mom, I am grown up na po. Stop doing that, he said and he kissed. Tampo naman akong umaarte. Hindi na ako mahal ng panganay ko. Tumangkad, nagpatuli at mukhang nagka-girlfriend na lang ay kakalimutan na ako. Ani ko na lungkot-lungkutan kunyari. Ma, that is not true. You are the greatest woman I will love with my whole life. Okay, ma'am? Napangiti naman ako. We prepared to eat salo-salo ngayong Pasko. Habang nasa hapag at magkatabi kami ni Blake ay nagkatinginan kami. Ilang Pasko, bagong taon, undas, birthday, at normal na araw na ang lumipas. Nasa rooftop kami ng bahay. Magkatabi kami at magkahawak kamay. We are watching the perfectly crescent moon when he kissed me. Hindi ko alam kung bakit naiyak ako bigla.
Alam nyo yun, when you cannot contain happiness and it makes you cry. I love you, Blake San Ferrer. You are my greatest gift. Mahal na mahal kita, Alisa, ngayon at sa kabilang buhay pa natin. And we shared our last passionate kiss before the last page of our tale. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Blake at Alisa Magkalas Ferrer. At sana po subaybay niyo pa po ang susunod na mga kwentong pagmamahalan, kwentong love story na minsan nakakakilig at minsan naman nakakatuwa at minsan naman ay nakakaiyak. Maraming salamat muli sa mga sumubaybay sa kwentong ito. God bless us all.